Ang pangunahing karakter na si Gray ay isang gwapong mekaniko na hindi gusto ang mga modernong teknolohiya. Siya ay nakakuha ng proyektong muscle car para sa isang mataas na taong kliyente. Nagpapahinga siya sa harapang bakuran at naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Silang dalawa ay isang total opposite, subalit sa kabila nito ay maganda ang kanilang chemistry sa pagsasama. Ang kanilang bahay ay fully automated at dahil ayaw nga ni Gray ng modernong pamumuhay ay inaasar niya ang kanyang asawa dahil dito, kailangan ni Gray na ibalik ang sasakyan na kanyang naayos sa kanyang customer at inaalok ang kanyang asawa na sumama. Sinabi niya na baka mapabilib siya pag nakita ng asawa ang bahay kung saan nakatira ang kanyang customer. Dumating sila sa lugar at binibiro ni Gray na ang kanyang kliyente ay nakatira sa likod ng dalawang bato na iyon. Bumaba sila sa isang estrukturang parang kuweba at nakilala si Aaron. Agad itong nakilala ng asawa bilang may-ari ng kumpanya ng vessel, isang pangunahing tagapagtatag ng artificial intelligence. Nagpakilala rin ang babae na siya man ay nagtatrabaho din sa isang company na pioneer sa artificial intelligence na tinawag na Cobalt. Sinabi ni Aaron na ang Cobalt ay hindi kailanman makikipagkompetensya sa kanyang kumpanya at ipinakita sa kanila ang kanyang pinakabagong produkto, isang computer chip na kayang gawin ang halos lahat ng bagay ng mas mahusay kaysa sa isang tao. Sa huli ng gabi, umuwi sina Gray at ang kanyang asawa sa kanilang kotse na nagmamaneho ng sarili. Sinimulan nila ang mga bagay na masaya sa paggamit ng kanilang automatic na sasakyan. Kaagad na pagtanto ni Grace na sila ay papunta sa maling direksyon at sinubukan itong pigilan ngunit nagpakita ng error ang sistema at nagpatuloy sa pagpapabilis. Sila'y bumaligtad at sumadsad sa malapit na istruktura. Dumating ang isang grupo ng mga lalaki na may takip sa mukha at hinayla silang pareho palabas. Kinuha ng lider ang asawa sa isang tabi at ibinunyag ang kanyang mukha. Sumisigaw si Grace sa sakit ngunit pinipigilan siya sa sahig. Lumapit ang lider at binaril siya sa leeg habang nakikita niya ang kanyang asawa na huling humihinga. 3 buwan mamaya, si Gray ay ngayon ay isang quadriplegic at namumuhay ng isang malungkot na buhay. Lahat sa kanyang bahay ay automated para sa kanyang kaginhawaan. Bagaman kayang alagaan siya ng mga makina, pinili ng kanyang ina na manatili sa kanyang tabi. Sinusubukan niyang gawin ang lahat para aliwin siya habang umiiyak siya sa kanyang mga bisig. Pumunta si Gray sa istasyon ng pulis at nakilala ang detective na si Cortez. Sinabi niya sa kanya na hindi pa nila natatagpuan ang mga kriminal. Nagalit si Gray at pinagtawanan ng kanilang kakulangan kahit na may lahat ng mga drones na mayroon ng pulisya. Ngunit sinabi ng babae na ang mga kriminal ay maaari ring gumamit ng teknolohiya upang itago ang kanilang mga mukha. Gusto niyang tulungan si Gray ngunit sinagot niya na hindi siya makatayo. Lubos na nalulungkot si Gray at sinubukang magpakamatay ng gabing iyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa makina na sobrahan siya ng mga sleeping pills. Hindi ito nakapatay sa kanya at siya'y napunta sa ospital. Habang nakaupo si Gray sa kanyang kama sa ospital, may biglang bumisita kay Gray na si Aaron. Inaalok niya si Gray ng pagkakataon na makalakad muli sa pamamagitan ng isang experimental na operasyon gamit ang pinakabagong teknolohiya sa microchip na ipinakita niya kay Gray noon. Sa pag-aatubiling pumayag si Gray, sila'y nagsagawa ng operasyon sa leeg ni Gray at isinaksak ang chip sa kanyang sistema ng nerbyo. Sinabihan si Gray ng doktor na huwag asahan ang mga himala kaagad, dahil maaaring ito ay isang mabagal na proseso. Gayunpaman, nagsimula siyang magkaroon ng kontrol sa kanyang mga braso ng mabilis. Sa wakas, siya'y tumayo sa kabila ng pagkamangha ng lahat sa silid. Pinapirma ni Aaron si Grace ng isang kasunduan sa pagiging kumpidensyal at sinubukan ng kanyang kakayahan sa trip mail. Tinanggap ni Gray ang isang pakete ng ebidensya mula kay Detective Cortez at sinimulan itong suriin habang tinitingnan ang TV screen. Narinig niya ang isang boses sa kanyang isipan. Tinanong ni Gray kung sino ito at ang boses ay sumagot na siya system, ang artificial intelligence na isinaksak sa kanyang leeg. Binigyang diinlista ng ilang mga detalye sa footage na napansin niya, tulad ng lider ng kriminal na binaril ang kanyang asawa gamit ang baril na isinaksak sa kanyang kamay, nagpapahiwatig na siya ay pinahusay. Nakilala rin ni Stem ang tato sa palso ng isa sa mga lalaki at ito'y itinataas gamit ang mga kamay ni Gray. Nakilala nila ang tao at nagdesisyon si Gray na bisitahin ito. Pumasok siya sa bahay ng lalaki at tiningnan ang kanyang mga mensahe. Wala siyang mahalagang natagpuan maliban sa lokasyon na tinatawag na Old Bones. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at sinabi ni Stem sa kanya na magtago sa likod ng aparador. Pumasok ang estranghero at napansin ang kakaiba.
Lumiko ang lalaki at binagsak si Gray sa sahig. Nagtanong kung sino si Gray at sumagot si Gray na pinatay nila ang kanyang asawa. Bago pa siya patayin, sinabi ni Stem kay Gray na payagan siyang kunin ang kontrol. Pumayag siya at agad na nagbago ang takbo ng pangyayari. Lumalaban si Gray ng Robotico ngunit may mahusay na epekto. Itinulak niya ang lalaki papunta sa kusina at binasag ang ulo nito gamit ang mga plato at pinggan. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa lalaki at pinasabog ang ulo nito sa isang brutal na paraan. Nang mabigla sa kanyang pagpatay, naguguluhan si Gray at hindi alam kung ano ang gagawin. Pinayo sa kanya ni Stem na linisin ang lahat ng fingerprints dahil mayroon siyang talaan ng mga ito sa istasyon ng pulis. Kinuha ni Detective Cortez ang autopsy ng patay na katawan. Isang dating sundalo ito na may malalim na cybernetic enhancements mula sa tech company na Cobalt. Nililipat niya ang footage mula sa drone at nakita si Gray na dumating sa lugar ng krimen bago ang pagpatay. Sinubukan niyang ilagay ang pangalan niya bilang isang posibleng sospek. Ngunit tinatanggihan siya ng sistema dahil sa kanyang kalagayan sa medikal. Muling nagkita si Aaron kay Gray at kinokritisya ang mga aksyon ni Gray. Ganap na alam ni Aaron ang kanyang kinaroroonan at pinaalalahanan siya sa mga panganib ng pagkakaaresto. Kung mangyari ito ay babalik siya sa kanyang wheelchair. Muling bumisita si Detective Cortez kay Gray sa pangako na bibilhin ang kanyang kotse. Hinimok niya siya sa usapin ng pagpatay na nagpapakaba kay Gray ngunit nakatulong si Stan upang gabayan siya at maiwasan ang pagkakamali. Pumunta si Gray sa bar na nabanggit na Old Bones at tinawag ang sino mang may alam sa pagpatay ng kanyang asawa. Lahat sila ay tumatawa sa kanya maliban sa isang lalaki na itinulak siya papunta sa banyo sa likod ng restaurant. Sinubukan niyang interogahin ang pangunahing karakter sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang mga binti, dibdib, ngunit walang reaksyon hanggang sa makarating sa mukha. Gusto ni Gray na aminin ng lalaki ang kanyang pagkakasangkot noong gabi na iyon, na ginagawa naman ng lalaki ng may ngitig. Pinapabayaan ni Stem na mamahala at agad na sinugod ang lahat ng tao. Binagsak si Gray ng lalaki sa pader ngunit binigyan niya ito ng kuryente gamit ang nakabitin na mga alambre. Ininterrogate niya ang lalaki para malaman ang pangalan ng kanilang pinuno at sinubukan gamitin ang kutsilyo ngunit hindi niya magawa. Sinabi niya sa kanila na mamahala sila at tinagtad ang lalaki sa lahat ng dako sabay sabi kay Gray na ang lalaking nagtangka sa kanya ay tinatawag na Fist. Sinabi ni Stem kay Gray na natagpuan ni Aaron ang kanilang lokasyon at isinara na nila ang mga ito, kailangan nilang hanapin ng isang hacker upang i-override ang sistema. Sinabi niya kay Gray ang kinakailangang mga code na isinusulat niya sa kanyang braso. Dali-dali silang pumunta sa isang gusali at nagkita sa hacker sa isang silid kung saan maraming tao ang naglalaro ng VR. Nagtanong si Gray kung bakit pipiliin ng sino man ang VR kaysa sa tunay na bagay, at sinabi ng hacker na mas kaunti ang sakit. Binago niya ang code para kay Stem at inalis ang mga paghihigit. Dumating si Fisk sa gusali at umalis ang hacker, iniwan si Gray na paralisado pa rin sa sahig. Si Fisk at ang kanyang kasama ay lumalapit kay Gray ngunit nakabangon si Stan sa tamang oras. Tumakbo siya palayo mula sa putukan patungo sa rooftop habang hinahabol siya ng lalaki ni Fisk. Huminto si Grace at naghintay para sa kanya na lumapit, at siya'y agad na pinatay sa pamamagitan ng pagbaril gamit ang sariling braso ng lalaki. Pagdating ni Greg sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na naghihintay doon. Ikinagulat niya kung paano siya makakalakad pa rin at gusto malaman kung saan galing ang lahat ng dugo. Inikwento ni Grace sa kanya ang lahat at binalaan tungkol sa kanyang kumpidensyalidad. Gusto ng ina na mag-move on siya at magsimulang mabuhay ngunit ang tanging iniisip ni Gray ay ang paghihiganti. Sa kanyang pagtaka, bumisita si Detective Cortez kay Gray at kumontra sa kanya tungkol sa mga bagong pagpatay na kanyang nasaksihan. Tinutulan niya ang pagdududa ni Cortez subalit lihim na naglagay ng analogang recorder ng boses sa kanyang bulsa si Cortez. Sinabi ni Gray kay Stem na dapat silang huminto dahil mahuhuli sila, ngunit nakakontrol si Stan ng kanyang katawan nang walang tulong ng mga bantay. Bumangon siya at umalis sa bahay upang hanapin si Fisk at puksain ito. Naabala si Detective Cortez sa kanilang usapan at sumunod sa kanila sa likod. Hindi magawa ni Stem na i-disable ang kanyang sasakyan dahil hindi ito elektroniko. Matapos ang sunod-sunod na habulan ng mga sasakyan, nagawa ni Stan na mag-hack sa isa pang sasakyan at nagdulot ng aksidente kay Cortez. Bumalik siya kay Grace at hiningi ang paliwanag. Natagpuan ni Grace si Fisk sa kanyang apartment at tinutukan ito ng baril. Sinabi ni Fisk na ginawa niya ng pabor si Grace sa pagiging cyborg dahil mas malakas na siya ngayon kaysa dati.
Si Gray ay nagnanais lamang malaman kung bakit pinatay ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Fisk na ang asawa niya ay hindi talaga ang layunin at binayaran siya upang putulin ang gulugad ni Gray. Pinatay niya ang asawa ng higit sa lahat para sa kanyang kaligayahan. Ito'y nagpapalala kay Gray at nagsimula silang mag-away. Magkapantay ang kanilang lakas at nakayang i-disable ni Gray ang pag-atake ng nanobots, ngunit sa huli ay nakakuha ng kontrol si Fisk at itinutok ang kanyang baril sa kanya. Sinabi ni Stem na wala na silang ibang pagpipilian at kailangang mag-improvise si Gray ngayon. Napagtanto niya na ang unang pagpatay niya ay kapatid ni Fisk sa pamamagitan ng kanilang apelyido at binastos ang dangal ng kanyang kapatid. Ito'y nagdulot ng emosyon kay Fisk at nawalan siya ng kontrol na ginamit ni Gray upang pumatay sa kanya ng mabilis. Tiningnan niya ang mga mensahe ni Fisk at natagpuan ang usapan nito kay Aaron na nagpapahiwatig na si Aaron ang nagutos sa kanila sa simula. Dumiretso siya patungo sa bahay ni Aaron kagad. Natagpuan ni Gray si Aaron na nakaupo na may kakilakilabot na ekspresyon. Humingi siya ng paliwanag kung bakit ginawa lahat ito sa kanya na tinatanggi ni Aaron ang pananagutan. Itinutok ni Aaron ang baril kay Gray at ipinaliwanag na si Stem ang responsable sa buong bagay. Sa katunayan hindi nakontrolado ni Aaron ang kumpanya mula pa noon at naging tuta na lamang si Stem. Biglang tumalon si Gray at pumatay kay Aaron gamit ang kutsilyo sa kanyang kamay. Itinutok niya ang baril kay Cortez subalit tumanggi si Gray at inilipat ang baril upang ituro sa kanya mismo. Bigla na lang, lumilitaw si Gray sa ospital na may kumpletong motor functions. Nakita niya ang kanyang kasintahan na lumalakad patungo sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi niya na ilang araw siyang nawala ngunit ito ay isang panaginip lamang na huli nang mahuli ni Stem ang isipan ni Grace. Si Stem ngayon ay ganap ng nasa kontrol at binaril si Cortez sa gilid, pinatay siya. Bumunot siya ng kutsilyo sa kanyang kamay at lumabas ng bahay.